Chinky, okay ba yung idea na uutang ako tapos yung perang inutang ko pambibili ko lang ng properties? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in this channel. Meron tayong sasagutin na question galing kay Mike and Jane. Sinabi niya, create po kayo ng content about loans, how we can take advantage, especially to pay off property. Diba? So, kung kayo po ay naguguluhan, let me help you to evaluate, okay? Para magkaroon kayo ng informed decision bago kayo mangutang, okay? So, right now, let's look at the pros and cons muna. Pros and cons muna. So, kunyari, ang ginawa po natin, nag-take tayo ng loan to buy a property. Ang pros po niyan, number one, is immediate property ownership. Makukuha mo na agad, syempre. Imbis na maghihintay ka na matagal, makukuha mo na. Number two, ang kagandahan din po nito yung appreciation po. Appreciation. Siyempre, the earlier you buy, ngayon, in the near future, tataas po ang presyo. Kasi pag naghintay po rin kayo, siyempre, pagdating ng panahon, baka mataas na masyado, baka hindi nyo na-afford. Diba? Ang pros din po niyan, siyempre, magkakaroon po kayo ng peace of mind. Diba? Peace of mind in the sense na hindi ka na mapapalayas. Yan po talagang isang major concern ng karamihan ng mga tao. It's actually, gusto lang nila magkaroon ng sariling bahay to call it their own para hindi sila mapalayas or let's say, magtataas ng rental fee. Okay? Ano naman po yung cons, no? Ang cons naman, pag inutang natin, syempre, meron tayong monthly amortization na aalalahanin. Number two, may interest payment. Diba? Syempre, papasok ka sa utang. Diba? And ang number four, ito rin po, iisipin din po natin kung kaya nyo talaga yung monthly amortization. Yan ang kailangan nating i-consider. Ano naman po, when you buy a property na pinag-ipunan nyo, kasi may mga iba naman, meron talagang kakayanan na mag-ipon ng matagal tapos sa kanila bibilin in cash. Siyempre, number one, wala kang utang. Number two, wala kang babayaran na interest. Number three, yung financial risk mo wala. At saka wala kang stress kasi nga bayad nga in full. Were there opportunities that we were able to purchase a property in cash? Yes. Kasi nakapag-ipon kami talaga ng matagal, kaya nabili namin. Ano naman po yung cons? Ang cons naman dito, syempre naman, number one, matagal ka maghihintay. Number two, mag-iipon ka rin, diba? Number three, wala kang talagang lupa for the longest time. And then, baka probably, nung nakaipon ka na, baka mataas na yung presyo. Ang presyo mo dati, 4 million. Nung nakaipon ka, naging 5 to 6 million na, diba? So, yun, may pros and cons po. Pero ano ba ang mas maganda? Oo, ano ba mas maganda, Chinky? Bago natin sagutin yan, babatiin muna natin si Roti Rogador, si Mylene Komisaryo, at si Jeneline Hiva. Maraming salamat. Okay, ito na po. I-evaluate na po natin yung alternatives po natin. Number one alternative, sige, utangin po natin. Okay? Ano po ang chances are na talagang magandang desisyon to? Number one, depends on your financial income and financial capability. Yun po, yun naman po magdidictate eh. Paano mo malalaman? Siguro, I will give you a tip, no? Kung paano malalaman kung afford mo na talaga to buy a property. Napakasimple lang po. Kung ikaw ngayon ay nagre-rent, o pakinggan nyo ito mabuti ha, pakinggan nyo mabuti. Write this down. Let's say, rental expense mo. Ang rental expense mo, let's say, 15,000 pesos per month. Tanungin nyo po ang sarili nyo, magkano ang perang kaya nyong i-stretch for your rental expense? Rental expense. Pag sinabi mo 20,000, okay, 15 to 20,000. Ito yung key dito. If you can find a rent-to-own scheme na 15 to 20,000 pesos per month, you should buy it. Why? Because, simple lang. Kasi nga, itatapon mo eh. Pambabayad mo na sa upa. Why pay for something that you cannot own it? Compared to this one, nagbabayad ka ng 15 to 20,000 in the near future, sasayo na yun. Diba?